Mula kay Melvs Castle mga kapatid, China. China, iyak na talaga mga kapatid. No? Hinahamon daw ang Pilipinas ng giyera. Hindi. No, pinagbantaan si PBBM, binalaan sa giyera mga kapatid. No? Ayan ang ating aalamin yan. Binasa ko lang naman yung title. Pero to bibigyan natin to ng reaction video and commentary mula rito kay Melvs Castle. Siyempre, other perspective naman mga kapatid sa mga issue ngayon na kinakaharap ng Pilipinas dito sa West Philippine Sea. So wag na natin patagalin to. Total wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to mga tol. Matapos ang pagbisita ni US Secretary of State Antony Blinken sa Pilipinas, pumalag dito ang China. O diba, sabi ko naman sa inyo, irereklamo to ng mga incheck. Oo, trabaho na nila yan mga tol kasi ganun katindi yung kaba nila eh. Kapag nag-uusap yung president ng Amerika at saka tawag dito US, kabadong-kabado yung mga yan mga tol. Dito iginiit ng China na walang karapatan ang US na manghimasok sa tensyong nangyayari sa West Philippine Sea. Hindi raw natatakot ang China sa mga pagbabantang giyera ni Blinken. Naku! Defense mechanism nila no? Pang sa psycho nila. Doon sila magaling mga kapatid sa Cywar, 'yon, 'di ba? Yung paano sila mga gulo ng utak. Wala raw silang kinakatakutan. Aba, mukhang nagkakahamunan na. Dito pagsisisihan raw ng Pilipinas ang pakikipag-alyansa sa Estados Unidos. At wala raw sisihan pag may sumiklab talagang malaking giyera sa South China Sea. Actually sila magsisisi talaga dyan pagsisisihan nila yan mga tol. Kasi unang-una, bagsak din ekonomiya nila mga tol eh. Diba? Ang daming, kahit real estate nila bagsak eh. So paano nila pakakainin yung mga kasundaluhan nila, no? Tapos yung ibang mga missile nila, tubig pa lang. Tapos yung mga sundalo nila, magsisi-atrasan lang din niya dahil first time nila yan. Uy, teka, papapasabak tayo. Actual na to. Hindi na to simulation, actual na to. No? Atrasan lahat yung mga yan. Ginusto raw to ni Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas ngayon ang magdudusa dahil dito. Dito proprotektahan raw ng China ang kanilang karapatan sa teritoryong inaangkin raw ni PBBM. 美国不是南海问题的当事方，也无权介入中非两国之间的涉海问题。美菲的军事合作不得损害中方在南海的主权和海洋权益，更不能以此为菲律宾的非法主张站台。 Nor should it be used to support the illegal claims of the Philippines. Tigas talaga ng pagmumuka mga tol, no? Ang tigas ng pagmumuka eh. 背书。 Illegal claims of the Philippines, nanalo na nga tayo sa 2016 arbitral ruling. Diba? Permanent Court of Arbitration, may tribunal na nga tayo na panalunan, illegal para sa kanila. Ayon nga sa UNCLOS, meron tayong 200 nautical miles para sa kanila, illegal pa rin. Samantalang nakaperma sila doon. Diba? Kung eng-eng ka na lang, mapapaniwala ka talaga nito eh, no? Ewan ko na kung ilan sa inyo eng-eng, sana wala naman, no? 中方将继续采取必要的措施，坚定捍卫自身的领土主权和海洋权益，维护南海的和平稳定。 Mga pro-China lang naman ang eng-eng. Pag may kakilala kang pro-China, eng-eng ka pala eh. Sabi mong ganun. Ang kakapal talaga ng mukha ng mga Chinese Kasabay kasi ng commitment ng US na dedepensahan nito ang Pilipinas sa anumang klaseng pag-atake. Nagdatingan naman ang mga Pilipinong mukhang binayaran ng Chinese government. Eto na sila oh. Junk Edgar, Blinken. Dito na mga to, mga ano rin to yung mga yung mga hindi naman pro-China yung iba dyan mga tol eh. Nangangailangan lang talaga sila panglaman ng dyan. Unawain na natin sila mga tol. Ito mga to pag in-interview mo yung mga yan, iba dyan, ayaw din nila ng ginagawa ng China sa sa West Philippine Sea. Pero wala eh. Sayang din naman yun, pambigas din yun. And US troops out of the Philippines. Tutol kasi ang mga Pilipinong to na may sundalong Amerikano sa ating bansa. Pero ang gusto nila yung pagpasok ng mga Chinese dito, no? Yung ginagawa ng China na kukunin yung mga teritoryo natin, mga isla natin, yung karagatan natin, paaalisin yung mga kapwa nilang Pilipinong nanguhuli ng isda. Gustong-gusto nila yon mga tol. Lalo na to leader. Ito nagsasalita, malamang to mas malaki ang dyan, mas malaki sahod niyan. At saka
Yan talaga, pro-China talaga yan mga tol. Katulad yan nila, nila Laurel, mga ganon. Mga pro-China talaga yan. Okay lang sa kanila yung China, palalayasin yung mga mangingisdang Pilipino. Pakialam ba nila sa pamilya ng mga mangingisdang yun? Di naman nila kaano-ano yun. Wala silang pakialam kung magugutom yung mga mangingisdang yun. Basta ginagawa ng China para sa kanila, okay na okay yan. Saring pa ng mga nagpoprotesta, ginagawa raw tayong tuta ng Estados Unidos. Kayo ginagawa kayong tuta ng China. Ano kayang gusto ng mga to? Magpasakop na lang tayo sa China at bombahin tayo ng China nang walang kaganti-ganti at kalaban-laban. Gusto nyo ata talagang maging alipin na lang tayo ng mga Chinese. Ang gusto nila yung maging probinsya tayo ng China, mga kapatid. No? Malamang isa yun sa mga hinahangad nila, mga tol. No? Yan ang isa sa mga hinahangad ng mga yan. Hindi katahimikan ang dalaga. Wait lang, panoorin natin kung ano yung tingnan natin kung may sense, no, yung sasabihin nito mamang to. Pinalang tayo ng mga Chinese. Hindi katahimikan ang daladala ng Estados Unidos sa Pilipinas. Para tayong mga bata, ang China sinasakop ang ating karagatan sa West Philippine Sea. Ang US nagtitinda ng armas sa Pilipinas para mag-away ang China at ang Pilipino. Subalit mga kasama, hindi natin pababayagan ang panlilinlang ng dalawang bansa na ito. So ayaw din nila ng China, di ba? Ayaw din nila ng China. Ayaw din nila ng US. No, mga kapatid. Yung ibang mga armas natin, galing sa, alam mo yung BrahMos, galing sa India yun. Sasabihin naman ng US, teka, bakit kami lang? Andiyan ng India, binentahan din kayo ng armas. Tapos bumili tayo ng mga bagong mga bagong barko natin, mga assets natin sa South Korea naman. Sasabihin ng US, kasama rin ng ang South Korea diyan, 'di ba? Ang dami pa nagbigay sa atin ng suporta, mga tol. Pero sa US sila nakatuon dahil nga dun sa EDCA sites at dahil nga dun sa Mutual Defense Treaty natin, mga tol. So anong gusto nitong mga to? 'Di ba? Mga paltek ang gamitin natin panglaban sa panglaban sa China, mga kapatid, mga paltek, mga barel na mga sandatang gawang Pilipino, mga tol. Advance nga yung natin ang advance nga yung sumasakop sa atin 'Di ba? Mga boga yung gagamitin natin, mga kanyon na gawa-gawa lang natin tuwing New Year, ganun ba gusto nilang gamitin natin? Saka bakit nila sinisingle out yung US, mga tol? Ito hindi tayo pro-US pro-Filipino tayo. Ba't nila sinisingle out? Napakarami mga bansang kaalyado natin ang napagbibilhan natin ng mga armas, 'di ba? Napagbibilhan natin ng mga pandepensa natin. Pero tingnan mo, kasi single out nila yung US, mga kapatid, 'di ba? Alam nyo na kung may utak kayo, mga tol, 'di ba? Kung may utak yung mga sa inyo 'di ba? Papaniwala pa ba kayo sa mga sinasabi nitong mga to? Hindi natin pababayagan ang panlilinlang ng dalawang bansa na ito. Linaw ang nangyari ng mga nakaaging buwan. Ginawang battleground ang ating karagatan sa West Philippine Sea, particular sa Zambales. Dinutom ang ating mga mangisda dahil sa balikatan exercises ng Kala mo talaga concerned sila sa mga mangingisda no? ating mga militar at Estados Unidos. Manindigan tayo na kung wala si Marcos may tutulong sa mamamayang Pilipino, sa mga mangingisda. Tayo mismo, mamayan ng Pilipinas, tumindig sa sarili dahil alam natin mananalo tayo kung tayo magkaisa. Alam natin na hindi natin Tayo magkaisa, yan ang ginagawa ninyo. Ayaw nyo nga makipagkaisa sa gobyerno kailangan ang tulong ng US. Marami nga ang Wow, tindi, yabang natin Hindi natin kailangan ng tulong ng US. Hindi natin kailangan ng tulong ng US. Tayo-tayo lang, kaya natin labanan ng China Tayo-tayo lang Diba? Ang dami-dami gumagawa ng paltik dyan. Mga bolo na lang gamitin natin, katulad ng mga panahon ni Lapu-Lapu.
gustong lumabang mga Pilipino pag nagkagulo. Pero marami ring mga Pilipino ang hahatakin ng Pilipinas pababa. Tunay talaga ang kasabihan noon na kalahi mo ang kaaway mo. Tama. Kayo, suportado nyo ba ang ginagawa ng Administrasyong Marcos? O tutol rin kayo sa patakaran ni PBBM? Sige nga, ilan sa inyo dito ang nakasuporta dito sa mga nagwe-welgang to? Comment ka nga sa baba, kapatid. Ikomento sa baba ang inyong saloobin. Okay, maraming salamat sa inyong panonood mga tol. At malinaw naman mga kapatid ang naging usapan natin sa paksang to dito sa reaction video and commentary natin dito kay Melvs Castle. Maraming salamat sa inyong lahat mga tol. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.